Welcome back guys sa ating YouTube channel guys, Musica World Music. By the way guys, bago tayo mag-umpisa sa ating paksa, yan, papakita ko muna yung ilan-ilan sa mga collection ko during ano ba to, mga isa sa mga napadala ng ate ko from US kasi nanood siya doon ng concert ng SB19. So, bago tayo magsimula guys, since naghihintay pa tayo ng mga viewers, pakita muna natin tong pinadala ng ate ko. Dito pala yung oops. Wow! Amazing! Sino ang makaka-recognize nito guys? I think yung mga taga-US. Ito guys yung mga binigay sa kanya nung mga 18 sa Chicago. So sabi ko ate, i-keep mo yan and then dalhin mo dito or i-package mo sa akin. So mayroon siyang mga ganito. Oh, nakikita nyo guys. Close up. Ito yung mga pinamigay doon sa Chicago, yung Pagtatag World Tour. Yan. 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 Naku, ang lamig na ng ano. Tapos may ganito pa siya. So, maganda kasi yung topic natin ngayon guys. Kaya ito muna yung pangbungad natin. Kasi hindi ako mag-get over doon sa last kong vlog. Yan. May mga ganito. Ano to? Wait. Galing to guys sa Balikbayan box. Inilagay ng ate ko. Sabi niya, tingnan mo kasi yeah, Chicago nga. So ito siguro yung mga kasabayan nilang nag-perform. Tapos may ganito pa siya guys. Ito. Buksan natin. I hope mayroon pang battery. Yan. O sino guys sa mga nakakaalala nito doon sa sa Chicago? Yung tour nila sa US. Isa to sa mga nakuha ng ate ko, binigay sa kanya. Oh. Parang ano siya guys, light stick. Tama ba? Mayroon ako nitong binili yung second edition ng ano ba, yung official light stick mismo ng Pagtatag. Baka next time ipakita ko guys. Pero ito yung pinadala ng ate ko. Galing daw to doon sa Chicago nung pag-tour nila. Diba? May mga ganito. Kakatuwa. Tapos, ito yung candy. May candy pa siya oh. Hindi ko talaga to kinain o binuksan kasi souvenir. Ganon, di ba? Kaya kayo guys, kahit candy, wag niyong kainin, i-preserve nyo. Kasi yan yung isa sa mga souvenir. Anong from Japan. Mantakin mo. Grabe yung budget nung nung siguro mga sila, parang mga head na mga fan club sa US. So may mga pag-giveaway silang ganito candy. Yan para tuloy tayo nag-unboxing guys. And another candy. Malakas ba guys yung boses ko? Pa-comment may Max. Oh, nakarating sa US yung Max. Nilalamig ako. Ano ba yan? Hindi ko talaga yung guys kinain itong mga candy ito kasi sabi ko souvenir. Tapos may ganito pa siya. Ano kaya to? Sino kayo nakaka-recognize? Tapos, ito yung ating amo. Yan. Mamaya may na tayo guys magkudaan dito sa ating paksa. Ito muna yung pambungad natin kasi di ba nag-promise ako last time na ipapakita ko ibang mga collection ko ng mga alam mo yun, paraphernalia natin sa SB19, yung mga collection natin. Sabi ng ate ko, since bias din si Ken, nag-ask siya, sabi niya, meron ba kayo dyan something kay Ken? So ito yung binigay sa kanya.
ano ba 'to, 2x2 picture. Parang photo siya guys, parang 'di ba, hindi ko ma-identify kung photo paper na ano. Basta maganda yung quality. Oh. Tapos ito pa, lahat yan talaga sinave ng ate ko kasi sabi ko lahat ng makukuha mo doon sa concert, sa venue ng ano, ng pagtatag, i-save mo kako. Kasi importante yan, sabi ko sa ate ko. So, pinadala niya sa akin. Tapos may ganito. Yan. Ito ata yung ano, instruction dito. Yan. Ito yun. Asa na? Yan. Nakakatuwa naman guys itong aking setup ngayon kasi naging successful na guys yung ating pa-live. Kung nung panahon ay parati tayo nakagano, anong tawag dito? Ngayon 'di ba naka-landscape tayo? Yung mga previous kong live 'di ba ang hirap manood kasi parang ewan. At least finally ngayon okay ng ating setup. So stop na natin 'to. Marami siya guys na ano, iba-ibang ano. Yan, ito parang slow, steady. Tapos ito parang 'di ba ang bilis. Parang Christmas tuloy. Yan. Off muna natin. Kumusta guys? Welcome back sa ating YouTube channel. Pasensya na kung medyo 1 week ba tayo hindi nakapagawa ng video. Parang gano'n, matagal-tagal na. So, pasensya na guys, sobrang busy lang. At syempre ito, nung nag-release sila nito, sino bang may mga ganito pa? Baka naman guys, tinapon nyo na. O sino ang nakakaalala nito guys, kailan to nilabas? Up to now, nakatago yun sa akin. Ito yung exclusive sa Dunkin' Donuts. And naalala ko pa during that time, ito na yung pinaka-last. Sabi ko. Akin na ako, naka-display ito guys, share ko lang. Naka-display ito guys, table nung pinuntang kong Dunkin' Donuts dito sa amin. Talagang kinausap ko pa yung manager, sabi ko, pwedeng sa akin na lang kako yan. So napagbigyan naman ako, sabi ko, 18 kako ako ay avid fan. So napakiusapan ko, ibinigay naman sa akin. So kompleto ito guys, kompleto siya. 'Di ba may logo? Buksan natin bago tayo magkudaan yan. Kasi yung ating i-discuss ngayon, ito ay ibinidedicate ko guys sa ating mahalima. Kasi alam naman natin yung success talaga nila, di ba? So para din sa mga basher and sa mga nasa industriya na hindi matanggap kung ano man ang kinalalagyan ng SB19, itong discussion natin doon tatakbo guys. Kaya mamaya guys ng konti. Habang nag-aantay pa tayo ng mga viewers. So pwede kayo guys mag-comment. Yan, nasa comment section guys. Yan, chat kayo dyan guys. Yan. Kumusta po? Live. Pasensya na ulit dun sa last na promise namin magla-live kami hindi natuloy. So ayan, si Ken, ang ating amo. Yan. Stand, siya guys, pwede siyang ilagay kung nag-work kayo sa office, pwede mo itong ilagay sa table mo kung bias mo si Ken. So, ganyan. Tapos, Josh, I hope mayroon kayong copy nito guys. Nakakuha kayo ng ganito. Siyempre, ang ating bunso, Justin. Yan si Justin. Napansin nyo guys, meron diyang mga M2M. Mamaya kasi gagawa ako ng unboxing ng M2M. Yung mga hindi nakakilala sa M2M, bago nagka-SB19, sila yung mga naunang group or bands before. Noong early 2000, kung hindi ako nagkakamali. Mga kasabay ng Westlife, A1, Code Red, yan, Blue, di ba? Sino bang nakakaalala sa kanila? The Moffats, Hanson, yan, mga bands before. So, syempre ngayon, ang nasa top ngayon, syempre ang ating mahalima. So, yun. Alam nyo guys, inaaral ko kung paano ang ko dito hindi ako sanay dito sa ating ngayon, setup sa live.
So pagpasensyahan nyo na guys. So syempre, ang ating The Voice, yan. Stel, partida guys, nilalamig ako ngayon. Ito si Stel. And ang leader ng ating SB19, si Pinuno. Sino ba ang mga team Pinuno dyan? Yung isa kong pamangkin, ano siya, avid fan ni Pinuno. Sabi niya, kasi yung teacher niya, avid fan ni Pinuno. So parang na-influence siya. So every time na manonood ng concert sa Manila, may mga binibigay sa kanyang pasalubong galing sa concert ng SB19 sa Manila, sa Araneta. So kinikip niya din sa room niya. So ako, ito personal sa akin mga ito mga collection kong ito. So yan guys, mayroon siyang 5, tig-isa sila. Yan. Yan. Ayop guys, mayroon kayo nito. And kung hindi nyo masyadong i-keep nyo muna, wag nyo masyadong i-display kasi pag nasira to, ewan ko na lang kung maglabas pa rito ang Dunkin Donuts. Siyempre ang aking amo, ang aking bias, sobrang talented, songwriter, dancer, businessman, lahat na lang, di ba? Ken. Yan ang ating amo. Yan, Mahalima. Yan, Mahalima. Meron pa ako guys ibang mga collection. Kung kailan i-unboxing natin dito. Gawa natin yung unboxing video. Like yung yung light stick na binili ko. Yan. Alam niyo guys, gustong-gusto ko talagang manood ng concert nila sa Philippine Arena. Kaso lang, hindi ko talaga kaya kasi sobrang busy ko talaga as in. Kaya timbahay tayo ngayon. Pero, hali naman natin, dadating ang panahon, kita-kita tayo dyan. Malay mo, next tour nila, next concert nila, manood na ako. Sama ko yung mga pamangkin ko. And kumustahan tayo dyan. Pag nakita niyo ako guys, pwede kayong tawag dito, usap-usap, mga ganun. Huwag kayong mahihiya sa akin guys. Yan. Ano pa bang mga naan dito? Pati itong plastic guys, kinip ko talaga. Yan. Tanong ko pala guys, sa nilabas na EP ng Mahalima, ano ang top 3 song nyo doon guys? Ako guys, number 1 ko, hindi yung first single yung latest single nila yung pinaka-favorite ko talaga. Kasi guys, para sa akin, parang naalala ko yung song ng Kulay, yung Shout. Sino bang may nakakakilala dito guys sa Kulay? I hope yung mga kaidadan ko, definitely yung mga kaidadan ko yung makaka-recognize sa Kulay. Sila guys ay hindi lang sumikat dito sa Pilipinas, sumikat din sila Europe, tapos dito sa Asia. Yung mga mga iconic song nila yung Burn, yung DOM, Shout, saka yung Tatay. Marami pang iba. As in, I think parang tatlo silang studio album before and sumikat sila sa Europe before. So, hindi lang, yung mga iba hindi kilala ang Kulay. Ayan, isa sila sa mga Filipino artist na talagang hindi ko man sinasabing ganun kasikat sa SB19 pero na-try talaga nila yung makonquer din yung ibang bansa, especially sa Europe. Kaya nung napakinggan ko, sa first time ko napakinggan yung latest single ngayon ng SB19, yung Dun Ka, naalala ko tuloy bigla yung yung Shout. Kaya kung nanonood man yan ng SB19, I
I hope talaga Malima, gawan nyo ng version, i-remake nyo yung song ng Kulay na Shout. And yung shout na yun guys, pakita natin dito sa cellphone ko yung kung anong itsura ng Kulay. Okay. Saka yung shout, paparinig ko sa inyo ng bahagya guys. Kasi may similarity guys yung sound doon sa Doon Ka. Kaya natutuwa ako, sabi ko, kung may remake man na gagamitin, kung mayroon mang i-revive na song ang SB19, I think suwak na suwak sa kanila yung shout ng Kulay. And yung shout na yan guys, originally, song siya ni 70s artist si Lulu. Oh, yan. Yan. Lulu. Oh, tama nga, Lulu. Si Lulu guys ay European artist. Kulay. Hanapin mo natin. Kulay. Yan. Band. Ito sila guys. Ano ba? Hindi talaga ako marunong guys sa ano. Ayop nakikita nyo guys ano. Sila guys ang Kulay. And yung isang particular na kanta nila na Shout, naaalala ko talaga guys yung pa-comment guys dito yung kung yung mga nakakakilala guys sa Kulay. Sino ba? Mga kaedada natin dyan. Di ba? Yung Shout talaga, wow. Hindi ko lang ma-play dito yung Shout kasi baka makopyright tayo. So, sila ang Kulay. Siguro bahagi, paparinig ko sa inyo para maniwala kayong may pagka-similarity sa Doon Ka. Hanapin natin yung Shout. Bago tayo magsimula sa ating paksa. So, welcome back sa ating mga viewers. Yan. Live tayo ngayon. Live. Yan, get in the zone. Yan. Nandiyan sa ating ano. I hope guys magawa niya ng plaka. Hindi po yung plaka ha. Kung nakikita nyo yung nasa likuran ko. Yan ay pinasadya ko talaga. Binili ko sa Lazada or Shopee. Parang ganun. 12 by 12. Kasi wala silang nilabas niyan guys na ano na plaka. CD format lang. Kaya sana gawa nila yun ng plaka. Pati yung mga EP na nilabas nila after Get in the Zone. So, asa na tayo? Hanapin natin yung Shout para marinig yun ng bagay. I hope hindi tayo makopyright. Konti lang. Kulay, Shout. Sana i-remake ito ng ng SB19. Babagay sila kasi may mga rap siya. Hip-hop, rap, and pop. Parang pinagsama sa isang song. Yung Shout. Kulay. Kasi meron siya, may mga belting part siya doon. So, swak yung kay Stel. Tapos yung mga rap, pwedeng pagsaluhan yun nila Pinuno and Ken. Diba? Kasi yung Kulay, guys, ang genre talaga niya, guys, is parang hip-hop R&B. Yan, kung hindi ako nagkakamali. Sana hindi tayo makopyright. Nako po, good luck. Really low prices. Enjoy. Patalastas pa. The preferential price of hot products. Save your cost. Come and buy it. Wait, guys. Release siya noong 1997. How do masters like their gold? Ang daming patalastas, guys. Dark or smooth? Paano ba? Come on now. Well, yan. Ayan guys, sumikat yun ng mid-90s.
Ang ganda niyan guys, pakinggan nyo na lang. Yung full song, pakinggan nyo dito sa YouTube. Kasi baka makopyright tayo guys. So, yun. I hope hindi na-copyright yung ating pa-live ngayon. So, ayan. Higit muna natin itong mga ito. Ayan. Ayan. Again, welcome back sa ating YouTube channel, Musica World Music. Obviously guys, sa ating pamagat, title sa ating live, yung kumbaga yung susi ng tagumpay ng SB19. And kaya ka to ginagawa guys itong video ito. Base ito guys na-observe ko guys sa tinatahak nilang career behind SB19 na hindi talaga, ang daming nagigiligit, anong tawag sa Tagalog, yung talagang hindi matanggap yung kanilang success talaga. Kaya sabi ko nga, kung babalikan natin yung umpisa, kung yung first time nilang sumubok dito sa music industry, hindi sila typically inintroduce lang ng isang record company. May pinagdaanan silang talagang wow, katakot-takot talagang, di ba? Mismong galing sa kanila, sinabi nila, binuo sila from how many thousand na nag-try para mabuo yung SB19, and naging 4, tapos naisali si Ken, and yun na nga, nakumpleto sila. Bago yung nabuo, ang dami talagang pinagdaanan nila. And yan yung mga time na hindi makain talaga, legit na nag-struggle sila. Diyos ko po. And kaya kayo guys, kung may mga time kayo guys, try nyo i-search dito sa YouTube kasi andito pa naman yung mga old videos ng SB19. And ako din naman, isa naman ako sa, actually ako guys, hindi ako yung from the beginning na naging nasubaybayan ko sila. Siguro mga kalahatian na ng career nila. Kaya nga nakapag-research ako about sa SB19 during the time kasi interesado talaga ako sa SB19. So, nung nagre-research ako sa kanila, ay ito pala talaga yung yung behind SB19. And may mga sharing sila sa videos na ginagawa about dun sa proseso ng kanilang success, di ba? Yung pagbuo ng kanilang banda. And yung time na yun, may humahawak sila sa kanilang si Mang, tawag ito, nakalimutan ko na naman. Medyo pasensya nyo na guys ako guys. Madali akong makakalimutin. In short, may humahawak sa kanila from Korea. Kaya dito natin mapagtatagni yung mga testimony ng mga icons sa OPM na hindi nilawakan yung pag-iintindi na biglang magbibigay ng isang salita na without any research, patapos na salita na kayo ay mga inspired K-pop, and di ba mga ganon. So, sa madaling salita guys, nung time na kasi hindi naman siguro magsasalita yung mga na-mention kong hindi pala ako nagbabanggit ng mga names yung mga icons na dito sa ating music industry. Hindi naman sila magbibigay ng mga ganyang salita kung hindi nakarating sa kanila or hindi nila nakikita na sikat na yung isang artist. Kasi para sa isang ganyang sikat na artist na mga stable artist, wasting time, kumbaga. Pero siguro na-feel nila na sikat nitong grupong SB19, kaya nagbigay sila ng mga pahayag na gano'n. Diba? So, hindi ko lang lubos maisip na ganun lang yung pagbibigay nila ng na hindi man lang sila nag-research about sa SB19. Na sila pa man din yung sanang tinitingala
nila ng SB19 kasi mga nauna sila dito sa music industry natin dito sa Pilipinas, di ba? So, wala, ganun-ganun lang yung mga binitawang salita. Actually, hindi lang yung isa sa mga haligi ng music industry ang nagsabi. Marami sila. Actually, nakakompile siya guys sa isang video kasi yun yung mismong napanood ko guys na andito pa yun sa YouTube kung hindi ako nagkakamali. Kung may time kayo guys, panoorin nyo guys para malaman nyo kung saan ako nanggagaling yung sinasabi ko ngayon sa inyo. Kasi hindi lang siya isa. Kaya nakakalungkot. And may mga kasabayan pa doon ng mga baguhan din na medyo ano din. Ang hirap ng salita guys, siguro makapal ang muka. Yun siguro. So diretsong salita. Na mga baguhan na nag-comment about sa SB19 na hindi nila nakita kung sino ba sila at sino ba ang SB19. Siguro pwede ko pagbigyan guys, yung mga pwede pa natin pagbigyan yung mga icons, siguro na ano lang sila, nabigla. Ano. Pero yung mga kasabayan ng SB19 na medyo kunwari sikat-sikat na ngayon na magbibigay ng ganyang statement, parang hindi ko kinaya. So, marami yun guys, marami sila sa isang compilation video na against na dito sa SB19 sa ating mahalina. And yun, balikan natin yung yung simula, yung tinahak ng SB19. Wow. Hindi lang yun na isang iglap gano'n na kasikat ang SB19, hindi. Talagang tinrabaho ng SB19, guys. Yan. Pakiusap sa mga kumbaga, nirespeto nating mga wag naman sana pabigla-bigla ng mga statement. Kasi, mas maganda pa rin yung kilalanin muna ninyo kung sino ba yon, sino ba sila, bago tayo magsalita ng patapos. Kasi nakakaawa naman, di ba? And ibang mga lahi, di ba, nare-recognize ang mahalima ng SB19. Pero yung sariling atin na sariling mga natin, mga sikat na artist dito, na mga nirerespetong artist, parang hindi kayang suportahan. Yun, yung ibig ko sabihin, nakakasad talaga yon. And time na ito guys yung mga sinasabi ko ngayon, base ito guys sa napanood ko galing sa kanilang official YouTube channel. Kaya kayo guys, mag-research kayo guys para at least mas malalim pa yung pagkakakilala nyo sa SB19. Yung mga time na mga kasuotan nila talagang literal na sinabi nilang ay galing pa sa mga ukay-ukay. Yung mga moment na yon na talagang kaya sabi ko nga, mapabalikan nila yung mga time na ganun yung estado nila sa pag-achieve, kumbaga sa pagkuha nitong career nilang ito, itong kinalalagyan nila ngayon, hindi basta-basta. Na may mga parts doon na para ito si Ken mismo na observe ko during that time, isa sa mga vlog nila na halos hindi niya ma-take yung isang damit na ginamit niya. Yung mga avid fans, maaalala niyo yung sasabihin ko. Yung isang vlog na ginawa nila, parang pumunta sila sa isang, I think parang sa Enchanted Kingdom ata yun. Ang damit ni Ken, literal na pangbabae yung top. Parang lace na may mga ruffles pa siya dito sa neck, basta siya. Before pa naman yung nag-start yung vlog, sabi nila ay parang galing talaga sa ukay-ukay. So, ginamit nila yon. So, parang feeling ni Ken siguro sa sarili niya, hindi niya lang ma-express yung sarili niya. Na parang ayaw niyang gamitin. Kasi alam mo naman yung tao, parang hindi ka komportable sa suot mo, makikita mo yun sa facial, di ba, mararamdaman mo talaga. So, yung time na yun, nagtatak yun sa talaga na ng time na pa lang sila, nagsisimula. Kaya,
siguro yung management nila may ano lang, may nakalaan lang talagang budget na ganito, ganyan lang, ganyan lang, and tinatry nilang pagkasyahin. So, siguro yun lang, wala silang choice para ma-afford nila yung kinakailangan gamitin sa event or sa mga vlog na ginagawa nila. So, yun, kahit hindi feel no nila Ken or I think yung mga nakitaan ko ng mga si Estelle. So, I think pa naka-shoulder bag pa noon si Ken, parang naaasiwa talaga siya. Feel na feel ko eh. And wala siyang choice, talagang ginamit niya pa rin. Yun, ibig ko sabihin dito guys, nagsimula talaga sila sa walang-wala. Pinagtitiisan nila guys yung kung ano man ang inaabot ng management sa kanila kasi may humahawak sa kanila during that time. Yun, si Mang, ano ba yun? Pa-comment nga guys, anong name yung from Korea? Nakalimutan ko na guys yung name. Basta yung mismong head ng management nila, syempre may binibigay sa kanilang budget na ganito tungkol sa mga gagamitin nilang props or mga ganyan. So, pinagkakasya nila yan. So, nung time na kasi maano nyo, masasubaybayan yung pasunod-sunod ng through video, through vlogs nila, masusundan niyo yung evolution ng kanilang career, di ba? From nothing to wow. Di ba? Kaya kung makapag bitaw ng mga salita yung mga ganun-ganun lang, definitely hindi nila kilala ang SB19. Definitely. Yan, nakakasad yun. And ngayon, alam na nilang, di ba, threat na sa kanilang career. As in, threat talaga sa kanilang career. Kaya, ginagamit nila yung powers nila para talaga, kumbaga, matigil yung tinatamasa ng SB19 yan. Pero hindi mangyayari kasi ngayon pa na marami na talaga ang supporters ng SB19. Diba? Sabi ko nga sa last vlog ko, actually hindi lang ang SB19 na naka-experience nito. Ang dami kong mga nasubaybayan ng mga potential big stars sana dito sa Pilipinas na hindi natuloy dahil nakikita ng mga legendary dito sa music industry sa Pilipinas na magiging tinik sa kanila sa dadaanan nilang career. Magbibigay ako guys ng sample. I hope ma-recognize nyo guys yung sasabihin ko ngayon kung sino. Si Ivy Grace Paredes. Sino ba nakakakilala? Or IAG? Si IAG or Ivy Grace Paredes, nasubaybayan namin yan guys simula noong 90s, mid-90s, na nagsisimula pa lang siya sa mga amateur singing contests sa telebisyon. And provincial, dito sa amin sa Bicol na napanood namin yung first part ng yung unang niya sa pagsabak sa music industry sana. Nag-champion siya doon guys sa Awit Tanghalan, kung hindi ako nagkakamali. Bawal ako guys magtagalog, pasensyahan nyo ha. I-share ko lang to kasi parang relate doon sa nangyayari sa SB19 ngayon yung nangyari kay Ivy Grace Paredes. At ipakita ko sa inyo kung sino sa Ivy Grace Paredes kasi baka hindi nyo kilala. Ito si Ivy Grace Paredes. Actually, ang dami niya ng sinalihang international competition like yung X Factor sa US ba yun? UK. Yan. Isa siya sa mga finalist. Medyo nagka-aberya lang yun during the time. Kaya hindi siya nakapunta sa grand final. Ivy Grace. Ito. Ito siya guys. Baka ma-recognize nyo siya. Sino guys na nakakakilala sa kanya?
iko-connect ko siya guys sa nangyayari ngayon sa SB19. Buta yung SB19, hindi talaga nila kayang pabagsakin. Si Ivy, bagsak na bagsak talaga. Yan, si Ayeji. Hindi niya na, walang nangahas na ipagtanggol to eh. Isa to sa mga na sobrang nakakapanghinayang na may pagmamalikan ng Pilipinas, sana. Kaso, hinadlangan ng mga nasa music industry dito sa atin sa Pilipinas. Ayaw kong magbigkas ng mga names kasi mahirap na. Pero base sa, kasi nasubaybayan namin siya eh, yun ang nakikita kong dahilan kung bakit up to now hindi siya makapasok sa music industry dito sa atin sa Pilipinas. Yan si Ivy Grace Paredes. 'Di ba? Ang dami niyang sinalihan mga singing competition sa television. From GMA, I think yung kauna-unahan niyang sabak sa Manila, yung Metro Pop Song Festival ba yun? Oo. Sa Channel 7. And kalaban niya ang mga katunggali niya doon guys, sila Champagne Morales, si Barcelo ba? Yung mga naalala ko during that, matagal na kasi guys, 1997 kung hindi ko nagkakamali. So after that, sa madaling salita, natalo siya. Kinanta niya doon guys yung What Kind of Fool Am I ni Regine Velasquez. Ayaw ko naman magsabi na isa si Regine sa mga humadlang sa pag-usad sana ng career ni Ivy Grace. Ang hirap guys discuss ng mga ganitong subject. Pero kung talaga intentionally, kasi nakitaan nila yun ng si Ivy ng potential. From the beginning pa lang na na-witness nila yung talent ni Ivy noong 1997. Dapat may ginawa ng music industry natin dito sa Pilipinas. Kaso hinayaan lang nila bagkus pinatalo nila sa mga competition na sinasalihan sana ni Ivy. Napunta siya sa ABC5, napunta siya sa ABS-CBN, sa GMA nga, pero walang nangahas siyang tulungan. Wala. Diba? Kasi during that time, hindi lang naman si Regine yung mga ka-genre yung music na tinatahak ni Ivy. Kasi si belter yan sa Ivy Grace eh. Talagang mala Regine Velasquez yung boses niya. Parang Estelle, di ba? Ewan ko kung siguro may pinoprotektahan silang names sa music industry na baka maging tinik sa lalamunan nila si Ivy. So, lahat, magtaka ka guys. Kayo guys, magtaka kayo. Ni isa, wala siyang yung na-declare siyang champion talaga sa competition dito sa Pilipinas. Naging champion lang siya guys noong sa ABS-CBN. May connection. Bakit may ganito? Parang mahina ang ating connection. So, yun. Isa yan sa mga maibibigay kong sample guys na talagang mismo sa music industry may magahad lang talaga sa karir mo. Lalo't kung potential ka at nakikita nilang tinik ka sa kanila. Kaya itong SB19, ganun ang nangyayari sa kanila ngayon. Pero hindi sila nagsasucceed talaga guys. Walang nagtatagumpay na pabagsakin talaga ang SB19. Kasi, di ba? Solid yung fans talaga. Hindi lang basta-basta fans, avid fan. So mga avid fans. May mga level kasi guys ang pagiging tagahanga. So, ako guys, makukonsider ko yung sarili ko as avid fan. Kasi talaga ba naman, sino ba naman na hindi mahuhumaling sa SB19? Sa talent pa lang, di ba? Sa talent pa lang. And yung pinagdaanan pa lang, istorya ng buhay pa lang nila.
makaka-relate ka na. Yan, parang Nora Honor din, 'di ba? Galing sa wala, na sumikat, umangat, parang ganun. So makokonek-connect mo guys. Makokonek-connect mo yan. Kaya parang itong ano natin ngayon guys ha, itong ating talakayan ngayon, parang continuation guys ng last vlog na ginawa ko. 'Di ba? Yung nakailang views ba yun? Parang marami-rami din. Yun. Na ano lang, na sarili nating kababayan, pero hindi natin makuha talaga yung suporta talaga sa ginagalawan nilang ano. 'Di ba, yung music industry dito sa Pilipinas, ang daming ano, ang daming mga ay ewan. Ang hirap talaga magsalita. Hindi ko masabi kung trippings lang or trip-trip lang ang mga ginagawa nila. Pero kagaya ni Ivy Grace, naging successful sila na mahadlangan yung career sana ni Ivy. And mismo galing kay Ivy na kung ayaw nila akong papasukin sa music industry, dito na lang ako sa YouTube mag-iingay. Kaya mayroon siya guys, YouTube channel. I-support nyo guys. Subscribe nyo si Ivy. Kasi isa yan sa mga Filipino talent na talagang pang world talaga, hindi lang ang caliber niya guys, hindi lang pang dito sa Pilipinas, pang international. Kagaya ng SB19. Kaya kahit medyo nasa age na siya ng ano, kasi tinalikuran siya ng music industry eh. Yung last competition sana din nga yan, nag-hope pa talaga siya. Sobrang hoping na ano. Sa tawag ng tanghalan, di ba? Galing siya doon ngayon. I think last 2 weeks ago lang, naligwak din siya. So parang siguro napapagod na din niya sa Ivy. So parang itinigil niya siguro yung mga ganyan ano. Nakakaawa lang na alam mong deserve sana siya na magkaroon ng pangalan dito sa atin sa music industry dito sa Pilipinas. Pero may mga taong naghadlang para makuha niya yung dapat na narapat para sa kanya. Buti na lang, thank God na up to now ang maganda pa rin yung tinig at hindi pa nasisira yung boses ni Ivy. Kaya mapapanood niyo si Ivy Grace. Ma-witness niyo yan guys. Pili siya makipag showdown kay Stell. Mga ganun caliber guys, kay Stell na yung karakas ng boses ni Stell, ganyan ang boses ni Ivy. IG Paredes. So balikan natin yung SB19 kasi ihanintulad ko lang sa nangyari kay Ivy na may mga talagang nagtatry na pabagsakin na nagtagumpay kay Ivy, pero ngayon sa SB19 hindi sila tatagumpay kasi yung avid fans, yung 18 solid talaga guys. Talaga ipinagtatanggol. Kaya sabi ko nga, since meron naman akong account dito sa YouTube, gagamitin ko talaga ito na para maipagtanggol kahit paano ang ating mahal Ima. Kasi mararamdaman mo naman lalo't na nagbigay si Ken last, kailan ba yun nilabas ni Ken yung himutok ng ano niya, yung sa loobin niya na sinabi nahihirapan nga siya kasi nga ang daming mga nakapaligid sa kanya na galit daw. And wala man siyang ginagawang masama, trabaho lang siya ng trabaho. Bakit naman nga magagalit sa kanya? So, hindi nakapagpigil ang ating amo, talagang pinablish na pa talaga, di ba? So, nung una ko yung ating SB19 ating mahalima. So, nag-try ako magawa video na about sa SB19 na maipagtanggol kahit paano. So, yun. And sana maisip nila na yung career ngayon ng SB19 ay isang banda ng kanilang buhay na pagdaanan din nila yon, na wag naman sana nilang ipagkait. Ipa-experience din nila sa SB19 yung tagumpay na natamasa nila yung nung time nila.
Na siguro naman obviously deserve ng SB19 yun na ma-recognize ngayon na tamasain yung ganyang tagumpay. Kasi nga talaga, kung sa trabaho lang naman yung pag-uusapan, di ba? Kaya, ay nako, hirap ng crab mentality. Hashtag. Yan, yung mga napansin ko na obserbasyon ko sa ating mahaliman na talagang pinipilit pabagsakin na hindi naman mapabagsak-bagsak. O ngayon, kahit nga ngayon yung mga kasabay nilang mga ibang group, ang daming naiinggit sa kanila sa SB19. Ayaw ko ng pangalan kung sino-sino pa. Yung kasing grupong ngayon, may mga sarili din silang mga fans. Siyempre, ang daming parinigan doon, dito, doon. Diyos ko po. Siyempre, makakarating yan sa 18. O, ang 18 naman, automatic, sunggab kasi siyempre, alangan naman, pikit mata mo lang yun na pag narinig mo, parang wala kang reaction. Lahat naman ng tao may violent reaction, di ba? So, siyempre, pagtatanggol mo talaga. Kaya, ayaw tigilan na lang nila ang SB19 kung hindi nila matanggap ang SB19 sa music industry natin dito. I-recreate na lang ulit nila yung kanilang career. I-revive nila yung career nila. Malay mo, mahigitan ulit nilang SB19 sa panahon natin ngayon. Try nila. Gayahin nila yung format na ginawa ng SB19 kung gaano kahirap yung pinagdaanan. Malay mo, makachamba sila, ma-revive nila yung career na mayroon sila dati. Ayaw ko magsalita, ayaw ko magbigay ng mga names, pero para at least masatisfied sila, i-revive nila yung kanilang career na matagal nang hindi active. So, kaya sabi ko nga, dapat nga ang mga ganyan nagtatanim sila ng magagandang sa mga baguhan ngayong artist para at least irespeto sila. Kasi kung ang makikita sa iyo as a legend, ganyan ang ginagawa mo sa mga baguhan, ay hindi ka makakatanggap ng respeto. Di ba? Kaya, ngayon, di ba? Mayroon silang concert sa Philippine Arena. So, ang dami naman naghihimutok dyan. Ang dami ng mga hindi makapaniwala. Hindi matagal na sila sa music industry. Icon na silang nakapagdaos ng show dyan sa Philippine Arena. So, yun pa lang. Kahit hindi na kumuda ang mga 18, batayan na yan ng kung anong mayroong success ang SB19. Kaya instead na mag-against sila sa SB19, sabayan na nila ang 18 na suportahan ang ating SB19. Kasi sama-sama tayo sa pagkilala niya sa ibang bansa. Hindi lang naman SB19 din na makikilala. Saan ba nanggaling ang SB19? Di ba dito sa atin sa Pilipinas? O di syempre, buong Pilipinas ang dala nila. Kasama sila sa recognition. Di ba? Kaya, yun, I hope, may kasabihan nga, I hope tumatanda ka na may kinakatandaan ka. I hope alam nila yung salitang ganyan. Kasi, tanda, pero parang, mas less pa yung age sila sa SB19 kung mag-isip. Yun lang ang masasabi ko. Ang hirap guys. So, ganda ng ating topic ngayon, di ba? Kaya, yan. By the way guys, kumusta sa ating mga viewers? Dito lamang sa ating Musical World Music. Yan, sa likuran ko guys, nakikita yung Smoky Mountain. Yan, isa pa yan sa mga nagbigay ng karangalan sa ating bansa. Diba? Yan mo dito sa Pilipinas, pag medyo na talaga, ay ewan. Kahit ako naguguluhan talaga.
Ayan. So, mag-focus na lang tayo, may sarili-sarili silang ano, 'di ba? Nasabi ko nga may nakalipas na nakalipas na era yung mga icons na nabanggit na-mention ko dati, and especially yung Smoky Mountain, may iniwan talaga silang marka dito sa music industry natin sa Pilipinas. Ngayon, gumagawa ang SB19 ng bagong marka dito sa atin sa Pilipinas, sa music industry natin dito, na sana suporta ng buong music industry. Yun lang. Yun ang gusto ko sanang mangyari sa kanila. Huwag sana silang pagmaisipan, ang tawag din sa Tagalog, na kainggitan. Yun ang nangyayari, parang kinakainggitan sila. Ikaw ba naman makapag-show sa Philippine Arena na hindi lang isang araw? May repeat pa, di ba? Alam naman, kung ikaw kunwari ay big star na, matagal ng big star dito sa Philippines, na hindi mo nga makalahati yung Philippine Arena, siguro nanggagalaitin na ewan. Hindi nila matanggap siguro yung ganon, yung ego and ano, mahirap. Yun. Sana supportahan natin guys, kayo yung mga 18, ako talaga especially, kasi ako guys, lumaki akong nung panahon ko nung 90s, talagang kumakanta talaga ako. Kaya sabi ko nga, after ng mga mid-2000, natigil na talaga ako sa pag-aano ng mga baguhang artist. Pero na-discover kong SB19, parang nanumbalik na naman yung aking pagkakahumaling sa music Kasi kakaiba talaga yung nila eh. May karisma, nuknukan sa talent, di ba? Yung pinanggalingan nila, yung individual na storya ng buhay nila. Sino ba ang tawag dito ng SB19? Makukuha talaga yung heart mo talaga, makukuha talaga. Di ba? Nananalamin sila sa karamihan dito sa atin sa Pilipinas. Nananalamin ang SB19. Base yan sa kanilang background, sa pinanggalingan nila. Di ba? Hindi sila yung anak ng mga dati ng icons na binigyan ng album ng record company. Hindi. Tinarabaho nila yung karir nila na tinatamasa nila na ngayon yung success na yan. Hindi yung instant na, bukas magiging ka na, artist ka na. Hindi ganun. Kasi may mga ganyan dito sa music industry, pag may mga kapit, may mga ganito, anak ni ganito, agad-agad mayroon ka ng, or kung sikat kang artista, kahit hindi ka naman singer, agad-agad bibigyan ka na ng album, debut album ka agad. Doon ako nadidismaya. Ang daming mga binibigyan ng album dito sa Pilipinas na hindi deserve. Nakaka-shock lang. Makikita mo na lang nung uso pa yung Astro Plus and Odyssey. Bakit may album na si ganito? Wow. Full pati, hindi EP. As in full album. Mga 12 tracks ang nasa loob ng album. So, di ba? Itong SB19, deserve nila yung kalidad, lahat. Wow. Nauubusan ako ng salita sa SB19. Sa totoo lang. Ay, man guys. Kaya, thank God ng SB19 ay malawak yung fan base ng SB19 dito sa Pilipinas. Siguro mga 1/8 na lang hindi kumbaga, I think parang kilala na kasi yung na parang tawag dito, naging fan na ng SB19. Almost lahat na dito ata sa Pilipinas eh. Kaya yung level ng karir nila
andun na mga pwede mo na siyang itapat sa mga icons na up to now ay sikat pa na namamayagpag pa rin. Kagaya ni Regine, di ba? Gary V. Mga ganyan. Iyan ang mga ka-level ng SB19. Kaya yung kumukuda ng mga legendary, kunwari, mga haligi na ng ano, hindi na sila active ngayon, sila pa yung may ganyang statement. Di ba? Buti pa si Regine or si Gary V, sinusuportahan talaga ang SB19. Di ba? Active pa sila ngayon. Yan, dalawa, si Regine saka si Gary V and Martin Rivera. Ay, nako guys. So yan, nakapag-muni-muni lang tayo ngayon sa SB19 and sakto naman guys na gusto ko talaga ma-fix na din itong aking YouTube live kasi dati guys, ito yung gamit ko pag nagla-live. Kaya minsan hindi talaga naka-landscape yung video. Pero ngayon, ito na yung ang gamit ko na mismo itong iMac. So, parati na tayo naka-landscape. So ngayon, yun lang. Basta sasabihin ko lang sa inyo guys, huwag kayong mapagod suportahan ng SB19. Deserve nilang suportahan. Kasi hila-hila nila tayong mga Pilipino kung saan sila mapunta, Amerika man yan, Europe. Diba? Ibigay natin yung nararapat na suporta sa kanila. Hindi nakakasayang suportahan ang SB19 sa totoo lang. Yun. And yung mga ano naman, kung anong pwede maitulong natin sa SB19 na pag nakita natin may nagtatry na pabagsakin sila, gumawa tayo ng mga something na ano dito sa social media kasi lahat naman may freedom naman tayong, sabi ko nga, pwede kayong gumawa ng YouTube account nyo, gumawa kayo ng mga sarili nyo mga vlogs and about sa Mahalima, sa SB19, para at least yung mga ganyang mga sumusubok na pabagsakin ng SB19, boldya ka agad, di ba? Matigil na kaagad, di ba? Wala nang patumpik-tumpik pa sa pagsuporta sa SB19. By the way, congratulations sa ating Mahalima sa kanilang 2 nights concert sa Philippine Arena. Wow, di ba nakakamangha talaga kasi hindi lang isang gabi, kundi 2 gabi live sa Philippine Arena. Yon guys. Kaya mangisay kayo sa inggit yung mga nagtatry na pabagsakin yung SB19. So, manood na lang kayo para sa akin guys. Ang may advice ko sa kanila, manood na lang sila para talagang ma-witness nila kung gaano kagaling ang SB19. Kung bakit sila naandyan sa ganyang estado ng career, yung success na tinatawag, di ba? Na-achieve nila yung success talaga guys eh. Yung ibutura ng success talaga. Nasungkit ng ating Mahalima ng SB19 na ang daming naiimbyer na ng mga nasa music industry pa man din. So, yun lang guys, yung ating pa-live ngayong araw na ito. And kung may mga comments kayo guys, pa-comment na lang ngayong araw na ito. And again, pasensya na doon sa yung promise namin ng ate ko na mag-live sana kami doon sa Record Store Day, hindi natuloy. Kasi nga, yung ating itong cellphone ko guys, hindi may mga problema na hindi ko nagawa sa setting siguro. Kaya hindi ako nakapag-live during that time. Actually, ready na kami ng ate ko. Sabi ko, nag-alarm pa ako guys kasi iba yung oras dito sa Pilipinas, iba naman yung oras sa Amerika. Tapos, nung time na magla-live na ako, wala na talaga, sabi ko naman. Kaya thank God ngayon guys, kung nakikita nyo yung ating live ngayon, ating pa-live, naka-landscape na.
So, di ba, congratulations sa atin. So, pag hindi ako gagawa ng mga vlog or ano, dito tayo sa live. So, palike na lang sa ating live, and pa-comment na din and pa-share, and yun, parating yung aalalahanin yung parati kong sinasabi, always be kind. Yun, guys. So, thank you for watching. Ayan, guys. Yung mga hindi pa nakaka-subscribe, pa-subscribe naman po. Ayan. And enjoy, guys, sa panonood ng concert ng SB19 sa Philippine Arena. And sana ma-witness ko din yung concert ng SB19. Kasi definitely, nakapag-start na sila dyan sa Philippine Arena, tuloy-tuloy na yan, guys. Hindi ko naman sinabing wala nang balikan sa Araneta, pero na-feel ko, guys, na iyan na yung kapasidad talaga ng SB19 pang Philippine Arena na talaga, guys. Kasi hindi ko naman sinasabing hindi magkakasya yung 18 sa Araneta, pero ang natatamang venue talaga, guys, yung Philippine Arena. Ganun karami ang fans ng SB19, avid fans ng SB19. So yun lang, guys. Again, magandang gabi sa inyong lahat. God bless us, guys. Thank you for watching. Paano ba natin itong i-end yung ating palive? Diba? Struggle is real. Natatawa ko sa sarili ko, hindi ko makuha yung patama-tama dito. Paano ko to i-end? Ito, end stream. Imagine, hindi ko pagamay. So thank you, guys, for watching. And